kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nag-ugat ang lahat sa makontrobersyal at pinag-iinitan ng ilang mga politiko at ahensya ng gobyerno na sana sila ay mayroon din sanang confidential fund kagaya ng Office of the Vice President. Pinatayan ng mikropono sa Kongreso ang hirit ng hirit na si ACT Teachers Representative Franz Castro. Samantalang si Senador Risa Hontiveros naman ay tuloy ang misyon para pagpaliwanagin si Vice President Sara Duterte kung bakit daw kailangan nila ng confidential fund at kung paano nagasta ang 125 million pesos sa loob lamang ng 19 na araw. Malamang ay uminit ang ulo ng Vice Presidente nang mapanood dito ang sinabi ng senadora na hindi raw umano espesyal ang ahensyang hawak ni VP Sara. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Kaagad na klinaro ito ng Vice Presidente at sinabing, hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Hindi makontento si Senador Risa Hontiveros sa ginawang paliwanag ng Vice Presidente sa Senado nang dumalo ito, kung kaya't nais pa nito sanang magpaliwanag pa ng mas marami at mas malalim ang Vice Presidente. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Bumanat din si ACT Teacher Representative Franz Castro kay VP Sara na siya ring tumatayong sekretary ng DepEd at sinabing mahigit 2 milyon na mga estudyante ang hindi nakapag-enroll, kung kaya't ang tanong, nasaan na raw ang mga ito? Hindi ito pinalampas sa radar ng Vice Presidente at ito'y kanyang ibinalik kay Franz Castro. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Nang mapanood ito ng kongresista ay kaagad ring bumanat ito pabalik kay Inday Sara. Itong trump-up cases na child abuse. So funny talaga, so nakakatawa talaga. Wag siyang mamersonal kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund. Sa pag-upak ng dalawa sa Vice Presidente ay hindi ito natitinag at tila walang balak itong umatras. Sa katunayan, diretsahan itong sinabi na wala raw siyang natitirang respeto pa sa dalawang nagpapatutsada sa kanya. I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Kaagad naman itong sinagot ni Senador Risa Hontiveros at sinabing hindi naman daw pala niya kailangan ng respeto ng Vice Presidente, kundi ang paliwanag lang nito na kung paano niya ginasta ang pera ng bayan. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Kaya i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Kung si dating Presidente Rodrigo Duterte ay nagkaroon ng lamat na relasyon kay nooy DOJ Secretary Leila de Lima at nauwi sa mapait na pagkakulong ng dating senadora, ang tanong, kung hindi titigil ang bardagulang ito at magpapatuloy pang lumalim ng lumalim ito, ano sa tingin niyo ang magiging kahihinatnan ng patutsadahang ito?
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.